Karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam nito. Pero may bahagi sa Biblia na nagsasabing si Jesus ay talagang bumaba sa impyerno. At ang ginawa niya roon ay maaring ikagulat mo. Sa loob ng daan-daang taon, sinubukan ng mga mananampalataya, teologo at iskolar na maunawaan kung ano talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Binabanggit sa kasulatan ang mga espiritong nakakulong, ang kailaliman ng lupa at ang mga susi ng kamatayan at libingan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga iyon? Saan talaga napunta si Jesus habang nakahimlay ang kanyang katawan sa libingan? At bakit siya pumunta sa pinakamadilim na lugar na maiisip? Para masagot iyon, kailangan nating balikan ang isang makapangyarihang sandali sa kasaysayan. Habang nakabayubay si Jesus sa krus, matapos ang mga oras ng pagdurusa at katahimikan, sumigaw siya, "Ama, sa iyong mga kamay inilalagak ko ang aking espiritu," ayon sa Lucas 23:46. Sa mismong sandaling iyon, may isang hindi nakikitang kapangyarihan ang pinakawalan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi basta katapusan ng kanyang buhay sa mundo. Ito ang simula ng isang paglalakbay sa pagitan ng mga daigdig. Sa Mateo 27 pahina 55 hanggang 53, inilarawan ang mga dramatikong pangyayari na sumunod. Napunit ang kurtina sa templo mula itaas hanggang ibaba. Nayanig ang lupa, nagkabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at maraming tapat na tao ang muling nabuhay. Walang ibang kamatayan ang nagdulot ng ganoong kababalaghan. Pero bukod sa mga nakikitang tanda, may mas dakilang nangyayari sa likod ng lahat. Ang anak ng Diyos ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng espiritual na mundo. Ayon sa turo ng Biblia, bago ang pagpapako sa krus, lahat ng kaluluwa, mabuti man o masama, ay napunta sa isang lugar na tinawag na Sheol. Nahati ito sa 2 bahagi. Ang isa ay kapahingahan para sa matuwid at ang isa ay paghihirap para sa masama. Sinuportahan ito ni Jesus sa Lucas 16, kung saan isinalaysay niya ang kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro. Inilarawan niya ang isang lugar ng aliwalas na tinawag na piling ni Abraham at isa pang lugar ng pagdurusa. May malawak na bangin sa pagitan nila na hindi maaaring tawirin. Sa mahiwagang espiritual na lugar na ito naganap ang susunod na misyon ni Jesus. Ngunit una, kailangan nating kilalanin na kusang loob siyang namatay. Sa Juan 10:18, malinaw niyang sinabi na walang kumuha ng kanyang buhay. Ibinigay niya ito ng kusa. Kaya kahit sa kamatayan, siya pa rin ang may kontrol. Buhay na buhay ang kanyang espiritu. Ang pag-aalay ng kanyang buhay ay hindi tanda ng kahinaan, kundi simula ng isang panibagong bagay sa espiritual na daigdig. Ang napunit na belo sa Mateo 27 linya at 51 salita ay unang tanda na muling makakalapit ang tao sa Diyos. Pero ang pagbabalik na iyon ay hindi nagsimula sa langit. Nagsimula ito sa kailaliman. Ang misyon ni Jesus matapos siyang mamatay ay hindi nagsimula sa itaas, kundi sa madilim na bahagi ng daigdig na hindi nakikita. At hindi ito nagkataon, ito ay ipinangako na noon pa man. Sa awit 16:10, isinulat ni David na hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang banal sa lugar ng mga patay. Binanggit ito ni Pedro sa Gawa 2:27 hanggang 31 at sinabing ito ay patungkol kay Jesus. Pumasok siya sa daigdig ng mga patay, pero hindi siya nanatili roon. Patunay ito na ang Mesiyas ay dumaan sa mga tarangkahan ng Sheol, ngunit babalik na tagumpay ang tangan. Habang tumatangis ang mga alagad, binalot ang katawan ni Jesus ng telang lino at inihimlay sa libingan. Pero habang nagpapahinga ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu ay nanatiling buhay, may kamalayan at may layunin.
Ang pagbaba niya sa espiritual na daigdig ay hindi simpleng ideya lamang. Ito ay mahalagang bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ang matuwid ay hindi lang namatay para sa mga makasalanan. Pumasok din siya sa lugar ng kamatayan, hinarap ito at binawi ang kapangyarihan nito. Sa paningin ng mga tao, tanging katahimikan, pighati at kadiliman ang natira. Pero sa likod ng nakikitang mundo, may dakilang bagay na nangyayari. Nayanig ang pundasyon ng espiritual na kaharian. Ang kamatayan ay tinamaan, nabagabag ang impyerno at isang banal na presensya ang pumasok sa lugar na hindi inaasahan ni Numan. Kaya ano nga ba ang hinarap ni Jesus nang siya ay tumawid sa kabilang buhay? Ano ang tinutukoy ng Biblia na pinakamalalim na bahagi ng lupa? Sino ang mga naroroon at bakit mahalaga ang kanyang pagdalaw? Ang mga tanong na ito ay nagtuturo sa atin sa Sheol, ang lugar ng mga patay, kung saan tahimik na naghihintay ang isang hindi nakikitang karamihan para sa pagdating ng isa na kanilang inaasahan. Ang Sheol, ang piling ni Abraham at ang bangin. Habang sa ibabaw ng mundo ay tila tapos na ang lahat, nailibing na si Jesus, binalot sa telang lino, binabantayan ng mga kawal at iniiyakan ng kanyang mga mahal sa buhay, may ibang realidad na umuusbong. Sa isang dimensyon na hindi nakikita ng tao, pumasok siya sa isang lugar na hindi naaabot ng liwanag sa mundo, kung saan ang mga kaluluwa ay tahimik na naghihintay. Ang ilan ay nasa kapahingahan, ang iba ay nagdurusa. Ito ang Sheol, isang pangalan sa kasulatan para sa mundo ng mga patay. Bagaman mahiwaga, ang Sheol ay inilalarawan bilang isang tunay na lugar. Binanggit ni Jesus at ng mga propeta bilang mahalagang bahagi ng hindi nakikitang universo. Para maunawaan kung ano ang nagawa ni Jesus doon, kailangan nating maunawaan ang pagkakabuo ng lugar na ito. Hindi ito basta hungkag na espasyo. Ayon sa paniniwalang Hebreo, ang Sheol ay may iba't ibang bahagi. Ang isang bahagi ay tinatawag na piling ni Abraham o paraiso, kung saan naghihintay ang mga matuwid sa ipinangakong tagapagligtas. Ang isa naman ay lugar ng paghihirap para sa mga tumalikod sa Diyos at may malawak na pagitan sa dalawa. Ang larawang ito ay hindi mula sa mga alamat, kundi mula sa mismong salita ni Jesus sa Lucas 16, kung saan ikinuwento niya ang mayamang lalaki at ang mahirap na si Lazaro. Pareho silang namatay, napunta ang mayaman sa lugar ng pagdurusa, sumisigaw sa dalamhati, habang si Lazaro naman ay nakatagpo ng aliwalas sa piling ni Abraham. Isang malawak na agwat ang naghihiwalay sa kanila, na malinaw na nagpapakita ng hangganan sa kapalaran ng matuwid at ng masama, kahit bago pa ang krus. Ang piling ni Abraham ay hindi langit, pero isa itong mapayapang lugar, isang pahingahan para sa mga matuwid noong unang panahon na nagtiwala sa Diyos bago pa man dumating ang Mesyas. Sina Abel, Noe, Abraham, Moises, Elias, David, Daniel at marami pang iba ay nanatili roon, tahimik na naghihintay. Naniwala sila sa pangako kahit hindi pa nila ito nakikita noon. Sa Hebreo Kabanata 11, ipinaliwanag na silang lahat ay namatay na may pananampalataya, patuloy na naghihintay sa katuparan ng pangako. May mas dakilang inihanda ang Diyos, isang bagay na magpupuno sa kanilang kwento kasama ng atin. Sa kabilang panig ng Sheol ay may lugar ng anino, sakit at paghiwalay, isang lugar kung saan ang mga hinatulan ay nagdurusa at kinakatakutan ang alaala ng mga bagay na tinanggihan nila noong sila'y nabubuhay. Sa talinhaga, nakiusap ang mayamang lalaki para sa kahit isang patak ng tubig. Nakiusap siyang ipadala si Lazaro upang balaan ang kanyang pamilya, pero malinaw ang tugon, wala nang balikan, wala nang ginhawa, wala ng pangalawang pagkakataon. Ang pananaw na ito ay tumutulong sa ating maunawaan na nang namatay si Jesus, hindi siya agad pumunta sa langit.
Malinaw ito sa sinabi niya sa nagsising magnanakaw, "Ngayon ay makakasama kita sa paraiso," ayon sa Lucas 23:43. Hindi niya sinabi sa langit, ang sinabi niya ay paraiso. Isang salitang noon ay nauunawaan bilang piling ni Abraham. Doon pumunta si Jesus, hindi lang upang magpahinga, kundi upang simulan ang isang bago. Dumating siya upang palayain ang mga tapat na matagal nang naghihintay, upang tuparin ang pangako ng Diyos at upang buksan ang daan patungong langit magpakailanman. Inuulit ito sa Efeso 4:8-10. Nang siya'y umakyat sa kaitaasan, dinala niya ang mga bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, siya'y umakyat. Ano ang ibig sabihin nito kundi siya rin ay unang bumaba sa kailaliman ng lupa? Ang katagang kailaliman ng lupa ay matagal nang pinag-uusapan, ngunit malinaw na ito'y tumutukoy sa paglalakbay ni Jesus sa espiritual na daigdig ng mga patay, hindi lang sa pagkakalibing. At hindi siya bumaba bilang talunan, bumaba siya bilang tagumpay. Hindi siya pumasok bilang biktima, kundi bilang siyang dudurog sa mga tanikala. Habang ang mga nasa lugar ng pagdurusa ay nananatili sa kalungkutan, nakita naman ng mga matuwid ang isa na kanilang hinintay. Ang isa na ipinangako ng mga propeta ay kasama na nila, nagdala ng buhay sa lugar ng paghihintay. Binabago nito ang pag-unawa natin sa kamatayan. Hindi lang naranasan ni Jesus ang kamatayan, pinasok niya mismo ang kalagayang hawak ng mga kaluluwa pagkatapos ng buhay at winasak ito mula sa loob. Ang inakala ng marami bilang wakas ay naging simula ng isang makalangit na tagumpay sa pinakatagong bahagi ng lahat. Pero sa daigdig na iyon, hindi lang mga kaluluwang tapat at ligaw ang naroon. Binanggit din sa Biblia ang isa pang grupo, mga mahiwagang nilalang na tinawag na mga espiritong nakakulong. Hindi sila mga tao. Matagal na silang hinatulan at hinintay ang hatol ng Diyos. Pumunta rin si Jesus sa kanila, ngunit hindi upang aliwin. Sa mga sinaunang nilalang na ito, naghatid siya ng kakaibang mensahe, isang pahayag ng tagumpay, isang tinig na hindi nila kayang baliwalain ang umalingaw-ngaw sa lugar na iyon. Hindi ito isang misyon ng pagliligtas, kundi isang deklarasyon ng tagumpay. Sa loob ng 3 araw, si Jesus ay nasa puso ng lupa. Unti-unting natutupad ang pangako. Ang kanyang presensya sa daigdig ng mga patay ay hindi tahimik o simboliko. Totoo ito, direkta ito, at may layunin na siya lamang ang makakatupad. Hindi ito aksidente, tinupad nito ang propesya na matagal nang sinabi. Naipaliwanag na niya ito nang sabihin niya sa mga Pariseo kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng dambuhalang isda. Ganun din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa kaibuturan ng lupa. Mababasa ito sa Mateo 12:40. Hindi siya nagsalita ng palaisipan, inilahad niya ng eksakto kung ano ang mangyayari. Ang puso ng lupa ay may malalim na espiritual na kahulugan. Hindi lang ito patungkol sa pisikal na kamatayan, kundi sa tiyak na bahagi ng espiritual na daigdig kung saan naghihintay ang mga kaluluwa ng mga yumao. Alam ni Jesus na hindi pa tapos ang kanyang misyon nang siya'y huminga ng huli sa krus. May landas pa siyang kailangang tahakin, isang banal na tungkulin sa daigdig na hindi nakikita sa lugar na wala pang sinumang nakapasok. Sa loob ng maraming henerasyon, ipinropesiya ng mga propeta ang pagdating ng Mesyas, hindi lamang upang talunin ang kasalanan, kundi upang kunin ang kapangyarihan sa kamatayan mismo. Upang gawin ito, kinailangan niyang pasukin ang teritoryo ng kamatayan. Matagal nang ipinahiwatig ito sa awit 139:8. Kung ako'y aakyat sa langit, naroon ka. Kung ako'y hihiga sa Sheol, naroon ka rin.
Sa makapangyarihang sandaling iyon, ang presensya ng Diyos ay lubos na nahayag sa pamamagitan ng kanyang anak na lumusong sa pinakamababa ng karanasan ng tao at nagdala ng liwanag ng kaligtasan. Hindi ito basta pagdalaw, ito ay isang banal na misyon. Sa Efeso 4:8-10, malinaw na sinabing si Jesus ay bumaba sa mga ibabang bahagi ng lupa. Walang halong pagkalito ang mensahe. Hindi lang namatay si Jesus at nanatiling walang kibo. Kumilos siya ng may layunin sa loob ng espiritual na mga antas, binasag ang mga di nakikitang pader na naghihiwalay sa mundo ng panahon mula sa kaharian ng walang hanggan. Hindi siya tinanggap ng kadiliman, ngunit hindi rin siya nito napigilan. Sa loob ng 3 araw, si Jesus ay nanatili sa lugar na hindi nakikita. Ang panahong iyon ay hindi aksidente. Ang 3 araw ay may makapangyarihang espiritual na kahulugan. 3 araw bago maintindihan ng kamatayan na ito'y natalo na. 3 araw bago maunawaan ng impyerno na nawalan na ito ng kapangyarihan magpakailanman. At nang matapos ang 3 araw na iyon, ang sumunod ay hindi pagbabalik, kundi tagumpay. Bumangon si Jesus hindi bilang panauhin, kundi bilang tunay na may-ari, hawak ang mga susi ng kaharian ng kamatayan. Ang mga araw na iyon ay hindi para sa paghihintay, kundi para tapusin ang ipinangako. Isang pangakong ibinigay kina Abraham, David, sa mga propeta at sa lahat ng nagtiwala sa salita ng Diyos. Ngayon ay tinutupad sa pinakasentro ng espiritual na daigdig. Ang kamatayan na hindi kailanman natalo noon ay sa wakas hinarap ng isa na may kapangyarihan laban dito. Ang kwento ng muling pagkabuhay ay ganap lamang na maiintindihan kung kikilalanin natin ang nangyari sa pagitan ng krus at ng walang lamang libingan. Ang tagumpay ni Jesus ay nagsimula sa katahimikan. Habang binabantayan ng mga sundalo ang libingan at nagtatago ang kanyang mga tagasunod, ang tagapagligtas ay kumikilos sa mga daigdig na hindi naaabot ng katuwiran. At doon, sinimulan niya ang pinakamahalagang misyon sa lahat, ang muling pagkakaugnay ng sangkatauhan sa Diyos. Bawat sandali ng 3 araw na iyon ay may kahulugan. Hindi basta-basta nagpakita si Jesus sa daigdig ng mga patay. Dumating siya na may kapangyarihan bilang hari, hukom at manunubos. Ang mga salitang binigkas ng mga propeta ay nagkakatotoo, parang umalingaw-ngaw sa kawalang hanggan ng awit 24. Buksan ninyo, mga sinaunang pintuan, itaas ninyo ang inyong sarili, kayong mga walang hanggang tarangkahan, upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Ngunit hindi lahat ng bahagi ng espiritual na daigdig ay masayang sinalubong ang kanyang pagdating. Habang ang mga matuwid ay nagalak sa pagtupad ng pangako, ang iba'y nanginig sa takot. Ang mga espiritong hindi tao na matagal nang nakakulong mula pa sa panahon ni Noe ay biglang nakilala ang isa na matagal nang nagtagumpay laban sa kanila bago pa man sila gapusin. Ang ginawa ni Jesus sa pinakamababang bahagi ng espiritual na mundo ay nananatiling bahagi ng hiwaga. Ngunit ito ay naipropesiya na. At ngayon, sa lugar ng lubos na kadiliman, magsasalita siya ng mga salitang magpapabago sa takbo ng buong sangnilikha. Matatapos na ang mahabang katahimikan. Ang parehong tinig na minsang tumigil sa mga unos at hangin ay muling magsasalita, ngayon sa kailaliman ng daigdig na hindi nakikita. At nang siya ay nagsalita, narinig ng impyerno ang hindi nito kailanman inasahan. Hindi isang pagsusumamo, kundi isang utos. Hindi panalangin, kundi isang matapang na pahayag. Sapagkat kahit sa lugar ng anino at pagkakakulong, may mga espiritong kailangang makarinig na ang krus ay tagumpay. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa gitna ng kadiliman, isang mensaheng nakatuon sa mga nakakulong. Sa ibabaw ng lupa, tahimik ang lahat.
Nagsimula na ang araw ng pamamahinga. Ang katawan ni Jesus ay nanatiling nasa libingan, binabantayan ng mga sundalo. Ang kanyang mga tagasunod ay nagtatago, natatakot at hindi alam ang susunod na mangyayari. Ngunit sa daigdig na lampas sa panahon, ang presensya ni Kristo ay tumatagos sa sinaunang mga hangganan. Hindi siya basta naghihintay sa katahimikan, siya ay kumikilos. At saan man siya magpunta, may pagbabago. Ang liwanag ng katarungan ay unti-unting pumapasok sa mga teritoryong giniba ng pagrebelde. At sa kalaliman ng espiritual na mundo, may mga nilalang na naghihintay, hindi para mailigtas, kundi para sa hatol na matagal na nilang alam na darating. Sa unang Pedro 38 hanggang 20, mababasa natin ang isa sa pinakamahiwaga at makapangyarihang talata sa Bagong Tipan. Si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan, minsan para sa lahat. Ang walang sala para sa mga makasalanan, upang tayo'y muling mapalapit sa Diyos. Bagaman siya'y pinatay sa laman, binuhay siya sa espiritu. Sa kalagayang iyon, pumunta siya at nagpahayag sa mga espiritong nakakulong sa mga sumuway noon pa nung ang Diyos ay matiyagang naghihintay sa panahon ni Noe. Ang talatang ito na kadalasang hindi napapansin o hindi nauunawaan ay nagpapahayag ng isang malalim na katotohanan. Hindi lang basta naroroon si Jesus sa gitna ng mga patay. Naghatid siya ng mensahe, isang pahayag sa mga nilalang na matagal nang nakakulong bago pa bumaha. Pero sino nga ba ang mga espiritong ito? Bakit sila nakakulong? At ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Upang maunawaan ito, kailangan nating balikan ang mga unang kabanata ng Genesis. Sa Genesis 6, matatagpuan natin ang isang mundong puno ng kasamaan. Ang mga makalangit na nilalang, tinawag na mga anak ng Diyos, ay kumuha ng mga babaeng tao bilang asawa at nagkaanak sa kanila. Ang mga anak nila ay kakaiba at makapangyarihan, tinawag na mga higante o Nephilim. Bagaman ito'y pinagtatalunan, pinagtibay ito ng ibang talata. Sa Judas, taludtod 6, mababasa, ang mga anghel na lumabag sa kanilang tungkulin at iniwan ang kanilang tahanan ay ginapos sa kadiliman at itinali ng walang hanggang tanikala hanggang sa araw ng paghatol. Sa 2 Pedro 2:4, ganito ang sabi, kung hindi nga pinalampas ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi ibinulid sila sa kalaliman at ginapos sa kadiliman upang hintayin ang hatol. Ang mga nilalang na ito ay hindi tulad ng mga kaluluwa ng tao. Mas malalim pa ang kanilang kinaroroonan. Isang espiritual na bangin kung saan sila ay ginapos at naghihintay ng hatol. Napakabigat ng kanilang kasalanan, napakalayo sa hangganan na maging ang ibang mga nahulog na anghel ay hindi umabot sa ganung antas. Kaya't inilagay sila ng Diyos sa permanenteng pagkakulong hanggang sa dumating ang katarungan. At sa kanila mismo pumunta si Jesus. Hindi siya pumunta para patawarin sila. Malinaw sa kasulatan, may ipinahayag siya. Ang ginamit na salitang Griego ay ekeruksen, ibig sabihin ay magpahayag sa publiko, magdeklara ng may autoridad at pagiging pinal. Hindi ito mensahe ng kaligtasan, isa itong deklarasyon ng tagumpay. Ang mga rebelde na minsang nagtangkang sirain ang plano ng Diyos ay ngayon mismo narinig mula sa anak ng Diyos na sila ay talunan. Ang krus ay hindi kanilang tagumpay, ito ang kanilang ganap na pagkatalo. Ang planong sinubukan nilang sirain ay nagtagumpay. Ang Mesyas, ipinanganak sa isang babae, ay dinurog ang kasamaan sa pinakaugat nito. Ang inakala nilang wakas sa Kalbaryo ay ang mismong katuparan at ang patunay ay nasa harapan nila. Si Jesus, buhay sa espiritu, sa puso ng kadiliman. Ang kanyang mga salita ay hindi basta mga pangungusap sa dilim. Ito mismo ang katarungan na isinakatuparan. Umalingaw-ngaw mula sa pinakamaagang panahon ng pag-aalsa. Ang kasamaan bago ang baha ay hindi nalimutan.
Ang mansa ng henerasyong iyon ay nakakulong sa kadiliman. At ngayon, ang korderong muling nabuhay ay dumating upang ipahayag na ang lahat ng ipinangako ng Ama ay tinupad na. Isipin mo ang sandaling iyon, sinaunang mga espiritu nakakulong sa lubos na dilim, walang pag-asa, walang liwanag, walang tinig na nakararating sa kanila. Ngayon ay biglang naririnig ang tinig ng manunubos. Hindi tinig ng biyaya, kundi ng kapangyarihan. Hindi upang iligtas sila, kundi upang pagtibayin ang kanilang hatol. Matagal na silang naghintay sa paghatol at ngayon narinig na nila ito. Dumating na ang pagtubos, pero hindi para sa kanila. Ang araw na itinuturing ng mga tao sa lupa bilang araw ng dalamhati, Biyernes Santo, ay isa palang makapangyarihang pahayag na yumanig sa espiritual na mundo. Bagamat ang kanyang katawan ay nasa libingan, ang espiritu ni Jesus ay kumikilos ng may layunin. Ipinahayag niya sa pinakamalalalim na lugar na ang panahon ng pagkaalipin ng matuwid ay tapos na at ang paghahari ng kamatayan ay wala ng bisa. Ngayon ang kapangyarihan ay lumipat ng kamay at ang bagong hari ay pumasok sa pinakadulo ng sangnilikha upang angkinin ang kanyang pag-aari. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Matapos ang pahayag na iyon, hindi siya agad umalis. Isang huling hakbang pa ang natitira. Kailangan niyang puntahan ng lugar ng kapayapaan, kung saan matagal nang naghihintay ang mga tapat sa loob ng maraming henerasyon. Sa loob ng maraming taon, namatay ang mga matuwid na lalaki at babae na may pananampalataya sa isang pangakong hindi pa nila nasisilayan. Hindi nila kayang umalis sa lugar na iyon sa kanilang sariling lakas. Tanging ang isa na tumalo sa kamatayan ang may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan ng paraiso. At iyon mismo ang gagawin niya. Ito ang nakatagong bahagi ng tagumpay. Ang sandaling si Jesus ay kumuha ng mga susi ng kamatayan sa kanyang sariling mga kamay. Bago tayo magpatuloy, kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, magkomento at ibahagi ito sa iba. Ang isang simpleng amen sa comments ay nakatutulong upang mas lumaganap pa ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa channel at kung ikaw ay naudyukang suportahan ng aming gawain, maaari kang magbigay ng kahit anong halaga o maging miyembro. Ang iyong suporta ang dahilan kung bakit patuloy kaming nakapaglilingkod, nakagagawa at nakakapagbahagi ng mga mensaheng nagbibigay ng pagpapala sa iyong buhay. Ngayon balik tayo sa mensahe. Ang presensya ni Jesus sa kailaliman ng espiritual na mundo ay hindi lang tungkol sa paghatol. Ang ginawa niya sa tagong lugar na iyon ay higit pa sa mga simbolo o talinghaga. Ito ang huling kabanata ng isang sinaunang labanan na nagsimula bago pa nilikha ang mundo. At sa tahimik, di nakikitang sandaling iyon, gumalaw si Jesus nang may layunin upang tapusin ang kanyang misyon. Bawiin ang nawala sa sangkatauhan mula pa sa pagbagsak sa Eden. Dumating siya upang bawiin ang kapangyarihan sa kamatayan. Sa kabuuan ng kasulatan, ang kamatayan ay inilalarawan bilang kaaway ng sangkatauhan. Sa Genesis 3, nang pumasok ang kasalanan, naging hadlang ang kamatayan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Isang tanda ng paghatol, pagkakahiwalay, at isang harang na walang sino man ang kayang tawirin. Sa loob ng maraming salinlahi, namuhay ang mga tao sa bigat ng hatol. Ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Pero mula pa sa simula, ang hatol na iyon ay may kalakip na pangakong lalaban dito. Kahit sa pinakamaagang bahagi ng Biblia, may pangakong binigkas na isang araw may lahi ng tao na babangon at dudurog sa ulo ng ahas. Isa itong paunang pahiwatig na ang pagtubos ay manggagaling sa mismong kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya nang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, hindi lamang siya ang korderong nag-aalis ng kasalanan.
siya rin ang tumungo sa mismong karanasan ng kamatayan at hinarap ito gamit ang makalangit na katarungan. Kaya't sa pahayag 1:18, mababasa natin ang makapangyarihang mga salitang sinabi ni Jesus. Ako'y namatay, ngunit ngayon ay buhay magpakailanman at hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng libingan. Ang mga susi ay simbolo ng kapangyarihan. Ipinapakita nito ang pagmamay-ari, ang karapatang magbukas o magsara ng isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. At sa napakatagal na panahon, ang mga susi ay nasa maling mga kamay. Si Satanas, ang manlilinlang, ang tagaparatang, ay nagtayo ng kanyang madilim na kaharian sa pamamagitan ng kamatayan. Pero ngayon, mismong pundasyon nito ay ginigiba mula sa loob. Gumamit ang Biblia ng makapangyarihang wika upang ilarawan ang sandaling ito. Sa Kolosas 2:15 sinasabi, hinubaran ni Jesus ang mga kapangyarihang espiritual at mga pamunuan, ipinahiya niya sila sa harap ng lahat at nagtagumpay sa pamamagitan ng krus. Kahit na ang krus ay isang pisikal na pangyayari, ang tunay na tagumpay ay naganap sa daigdig na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na walang kasalanan, inalis ni Jesus ang tanging sandata ng mga makapangyarihang iyon, ang kapangyarihan ng paratang. Wala silang hawak sa kanya. Hindi ito simbolikong tagumpay lang. Ito ay totoo, ganap at hindi matitinag. Ang mga puwersang nagpapalaganap ng takot at espiritual na pagkaalipin ay nawala ng pinakamalakas nilang sandata, ang takot sa kamatayan. Sa Hebreo 2:14-15, sinasabi na si Jesus ay naging ganap na tao upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, wasakin ang kapangyarihan ng namumuno sa pamamagitan ng kamatayan, ang dyablo, at palayain ang lahat ng nabubuhay sa takot ng kamatayan. Ang paghahari ng kamatayan ay hindi lang tinalo, isa-isa itong gumuho. Nang kinuha ni Jesus ang mga susi ng kamatayan at ng libingan, hindi ito basta simbolo o matalinghagang imahe. Isa itong tunay na paglilipat ng kapangyarihan. Hanggang sa sandaling iyon, wala pang sino mang nakatakas sa kamatayan sa sarili nilang lakas. Maging ang mga muling nabuhay sa pamamagitan ng mga propeta o ni Jesus mismo ay namatay pa rin kalaunan. Pero ang pagkakataong ito ay kakaiba. Ang mismong bukal ng buhay ay pumasok sa kamatayan at bumalik na hawak ang mga susi sa kanyang mga kamay. Nagbibigay ito ng panibagong lalim sa tagpong inilarawan sa awit 24:7-10. Buksan ninyo, mga sinaunang pintuan, itaas ninyo ang inyong sarili, kayong mga walang hanggang tarangkahan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Ang susunod na tanong, sino ang hari ng kaluwalhatian? Ay hindi lang magandang pananalita, isa itong makalangit na pahayag. Ang hari na minsang nagpakababa hanggang kamatayan ay ngayon ay pumapasok sa tagumpay, hindi sa mga lansangan ng Jerusalem, kundi sa walang hanggang kaharian. Hindi siya pumasok bilang talunan, kundi bilang kampyon, at ang mga pintuang di nakikita ay nabuksan sa kanyang harapan. Habang ang mundo ay hindi nakakaalam, ang tagumpay na ito ay naging pinakamakapangyarihang kaganapan sa buong espiritual na kasaysayan. Walang mga sundalong nagmarcha, walang seremonyang makalupa ang nagtala ng sandaling ito. Walang trumpeta ang tumunog sa mga lungsod. Pero sa langit, sa espiritual na mundo, at kahit sa pinakamadilim na sulok ng kailaliman, ang epekto nito ay ganap. Ang tagapagligtas na ipinako ay naging hari ng tagumpay. At ang tagumpay niya ay hindi bahagi lamang. Ito ay buo, ganap at hindi matitinag. Isipin si Kristo na nakatayo sa mismong puso ng kaharian ng kamatayan, hawak sa kanyang mga kamay ang mga susi ng dating gumapos sa bawat kaluluwa. Ang inakala ng lahat na katapusan ng lahat ng bagay ay isa palang pintuan papunta sa bagong simula. Hindi na kamatayan ang may huling salita sa mga nananampalataya. Isa na lamang itong daanan, at ngayon ang daanang iyon
ay bukas na. Ngunit hindi siya nag-iisa, bagamat nananatiling gapos ang mga espiritong nagrebelde, may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi ito mga mata ng mga hinatulan, kundi ng mga tapat. Sila ang mga kaluluwang namatay na may pananampalataya sa pangako kahit hindi nila ito nakita habang nabubuhay. Tahimik silang naghintay sa kapayapaan sa kabila ng malaking pagitan sa lugar na kilala bilang piling ni Abraham. Ang mga lalaking at babaeng ito ay nagtiwala sa salita ng Diyos. Sumunod sila kahit hindi nila lubos na naunawaan ang kabuuan ng plano. At ngayon, ang isa na may hawak ng mga susi ay papalapit na sa kanila. Ito ang dakilang sandali ng paglaya, ang matagal nang inaasam na kalayaan para sa mga matuwid. Habang ang alingaw-ngaw ng tagumpay ni Kristo ay patuloy na bumabalot sa espiritual na daigdig, isang tahimik na karamihan ang naghihintay. Hindi sila nagdurusa, hindi sila nakagapos. Sila ay nasa kapahingahan, isang banal at sagradong paghihintay na may kaalamang dumating na ang oras ng katuparan. Sila ang mga tapat, ang mga inilarawan sa Hebreo 11. Mga lalaki at babae na humawak sa pananampalataya, kahit hindi nila natanggap ang buong pangako sa panahon ng kanilang buhay. Hindi nila nakita ang Mesiyas sa kanilang mga mata, pero hindi rin nila isinuko ang pag-asa. At ngayon, sa lugar ng kapayapaan na madalas tawaging piling ni Abraham, kaharap na nila ang isa na siyang may akda ng kanilang pananampalataya. Nakatayo sa harap nila si Jesus. Ang paraiso na kanyang binanggit sa magnanakaw sa krus ay totoo, ngunit hindi iyon ang huling hantungan. Isa lamang itong pahingahang lugar, nasa kalaliman ng lupa at nakahiwalay sa lugar ng pagdurusa ng isang malawak na bangin. Doon naghintay sina Abraham, Isaac, Jacob, Jose, Moises, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaias, Daniel at napakarami pang iba, ang mga naniwala sa Diyos na buhay bago pa ang krus. Nasulyapan nila ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain, pangako at simbolo. Ngayon, ang pangako ay dumating, hindi bilang propesya, kundi bilang isang persona. Nakatayo sa harapan nila si Jesus, hawak ang mga susi ng kamatayan, hindi lang bilang tanda ng tagumpay sa kadiliman, kundi bilang kapangyarihang palayain ang mga matagal nang naghihintay sa pananampalataya. Sa sagradong at tahimik na sandaling iyon, may pambihirang nangyari. Nagsimula ang isang dakilang espiritual na eksodo. Ang mga kaluluwang ito na namahinga ng may karangalan, ngunit hindi pa nakapasok sa tunay na presensya ng Diyos, ay maaari ng palayain. Hanggang sa mga oras na iyon, sarado pa rin ang daan patungo sa santuwaryo ng langit, sapagkat hindi pa naihahandog ang ganap at walang hanggang sakripisyo. Pero ngayon tapos na, nabuhos na ang dugo ng kordero at ang daan ay tuluyan ng nabuksan. Sa Mateo 27 pagsamba, 52 hanggang 53, may sulyap tayo sa sandaling ito. Nang mamatay si Jesus, nabuksan ang mga libingan at maraming mga banal na namatay ang muling nabuhay. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli, lumabas sila sa kanilang mga libingan at pumasok sa banal na lungsod at nakita ng marami. Madalas na hindi napapansin ang talatang ito, ngunit inilalarawan nito ang isang himalang naganap sa harap mismo ng mga mata ng tao. Ang mga banal na ito ay hindi lang muling nabuhay sa espiritu, nagpakita sila sa pisikal na anyo. Bagamat ito'y mahiwaga, konektado ito sa isinulat ni Pablo sa Efeso 4:8. Nang siya'y umakyat sa kaitaasan, dinala niya ang mga bihag. Ang katagang dinala ang mga bihag ay tumutukoy sa sandaling pinalaya ni Jesus ang mga tapat ng lumang tipan. Hanggang sa sandaling iyon, hindi pa sila maaaring pumasok sa langit sapagkat hindi pa ganap ang pagtubos. Ngunit ngayon, hindi lang bumaba si Jesus, siya'y muling nabuhay at kasama niya ang isang napakalaking hukbo,
Ang pagkilos na ito ay hindi simboliko, ito ay totoo. Ang mga pinarangalan sa paraiso ay ngayon tinanggap na sa ganap na presensya ng Diyos. Hindi na sila mga anino sa ilalim ng lumang tipan, kundi mga tagapagmana ng isang bago at walang hanggang tipan. Nabuksan na ang daan patungo sa Diyos, napunit na ang belo sa templo, at hawak ang mga susi, inakay sila ni Jesus palabas sa tagumpay. Hindi ito nakita ng mga mata ng tao, pero sa espiritual na mundo, isa itong maringal na prosesyon, ang unang dakilang paglalakbay ng mga kaluluwa patungo sa langit. Hindi na ito pagtakas mula sa Ehipto, kundi mula sa kailaliman ng lupa. Hindi na sila mananatili sa pansamantalang lugar, uuwi na sila sa kanilang walang hanggang tahanan. Sa Hebreo 12, sinasabi na si Jesus ay pumasok sa pinakabanal na lugar, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi ng kanyang sariling dugo, at nagkamit ng walang hanggang pagtubos para sa lahat. Kasama niya ang mga tapat na namatay bago pa ang krus. Hindi ibinigay ng Biblia ang bawat detalye kung paano ito nangyari, kaya nananatiling mahiwaga. Pero ang isang bagay ay tiyak, tapos na ang pagliligtas. Nabali ang hawak ng kamatayan mula sa loob, at ang mga matagal nang naghihintay ay sa wakas nakita ang Diyos ng harapan, hindi mula sa malayo, hindi lang sa pananampalataya, kundi sa buong katotohanan. Ang epekto ng sandaling iyon ay abot pa rin natin ngayon. Sapagkat kung ang mga kaluluwang iyon ay dinala sa presensya ng Diyos noon, ang mga mananampalataya ngayon ay hindi na kailangang maghintay pa. Ang minsang nangangailangan ng mahabang pagtitiis ay ngayon agad na. Sa Filipos 1:23, sinabi ni Pablo na nananabik siyang lisanin ang mundong ito at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Bukas na ang daan, itinaas na ang paraiso, malugod nang tinatanggap ng Diyos ang kanyang bayan sa kanyang presensya. Ngunit hindi pa roon nagwakas ang gawain ni Kristo. Bago siya muling magpakita bilang nabuhay na mag-uli, may isang banal na hakbang pa siyang dapat gawin. Isang makalangit na gawain na tatatak sa kabuuan ng kanyang misyon. Ang kordero na ngayon ay buhay ay kailangang bumangon sa kaluwalhatian at humarap sa Ama, dala ang bayad na inialay para sa buong sangkatauhan. Papalapit na ang sagradong sandaling iyon. Ang layunin ay hindi lang upang talunin ang kamatayan, kundi upang iligtas ang mga bihag at ihatid sila pauwi. Ito ang pag-akyat at ang dakilang katahimikan, isang bahagi ng kwento na hanggang ngayon ay nananatiling may hiwaga. Natapos na ang espiritual na gawain. Si Jesus ay bumaba sa pinakailalim, ipinahayag ang kanyang tagumpay sa mga espiritong ginapos, winasak ang kaharian ng kamatayan at pinalaya ang mga tapat na naghihintay sa paraiso. Ngayon, hawak niya ang mga susi ng kamatayan at impyerno at siya'y handa ng bumangon, hindi lang bilang pagbabalik, kundi bilang hari ng tagumpay. Ang isa na nagdusa para sa kasalanan ng lahat ng tao ay aakyat na, dala ang kapangyarihan ng kanyang ganap na sakripisyo at ang pagtubos ng hindi mabilang na mga kaluluwa. Ang langit na dati tahimik sa pagluluksa ay handa nang salubungin siya sa kaluwalhatian. Ngunit may mas dakila pang mangyayari. Ang pagliligtas na nagsimula sa krus, ipinahayag sa dilim at tinupad sa paglaya, ay ngayon kailangan ng iharap sa mismong trono ng Diyos. At ang makapangyarihang sandaling ito ay maganda namang buod sa Hebreo 12. Pumasok siya minsan para sa lahat sa kabanal-banalang dako, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at nagkamit ng walang hanggang pagtubos. Hindi ito templo na gawa ng kamay ng tao, ito ang tunay, makalangit na santuwaryo. Isang lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay hindi na lamang simbolo, kundi ganap na nahayag. Doon dumating si Jesus, hindi lang dala ang mga pilat ng krus, kundi dala ang patunay na ang misyon ay natapos na.
Ang krus ay hindi na tanda ng pagdurusa. Naging daan na ito na nag-uugnay sa lupa at sa langit. Sa sandaling iyon, nakalingid sa paningin ng tao. Ang katarungan ng Diyos ay ganap na naisakatuparan. Ang dugo ng walang sala ay hindi sumigaw ng paghihiganti. Sa halip, tumawag ito ng kapayapaan. At habang nakatayo ang anak sa harapan ng Ama, hindi siya basta isang taong naghirap. Nakatayo siya bilang walang hanggang kataas-taasang pari. Siya ang tumupad sa lahat ng bahagi ng kautusan, ang nagkatuparan ng bawat propesya at simbolong inihula sa sinaunang mga kasulatan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, binuksan niya magpakailanman ang daan para ang tao ay makalapit sa Diyos. Habang maluwalhating tinanggap siya ng langit, na natiling tahimik ang mundo. Ikatlong araw na, ang mga sundalong Romano ay nagbabantay pa rin sa libingan, hindi alam ang himalang naganap na. Ang mga alagad, wasak ang puso at natatakot, ay walang kamalay-malay na nabago na ang takbo ng kasaysayan. Nagpatuloy ang mundo, hindi alam na nagbago na ang lahat. Ang espiritual na pag-akyat ni Jesus na naganap bago pa ang kanyang pisikal na muling pagkabuhay ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Bawat hakbang ng plano ng Diyos ay may eksaktong layunin at tamang panahon. Ang muling pagkabuhay ay hindi simula ng tagumpay, ito ang bunga nito. Nauna nang tinalo ni Kristo ang kamatayan bago pa man madiskubreng walang laman ang libingan. Natapos na niya ang misyon bago pa man makita ng mga kababaihan ang naigulong na bato. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang pagbabalik sa buhay. Isa itong pahayag na natalo na ang kamatayan, minsanan at magpakailanman. Ito ang bahagi na kadalasang hindi napapansin. Ang tagumpay ni Kristo ay hindi nagsimula sa linggo ng umaga. Nagsimula ito nang ipagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Ama at tahakin ang di nakikitang landas ng pagtubos, buo ang kanyang kontrol. Bawat galaw, bawat salita, bawat kilos ay puno ng walang hanggang kabuluhan. Hindi ito basta pangyayari, ito ay isang banal na plano na isakatuparan ng perpekto, may kaluwalhati ang hindi kayang makita ng mata ng tao. Kahit sa ganitong katinding katotohanan, marami pa rin ang hindi lubusang nakauunawa sa mga naganap. Ang krus ay kadalasang nakikita lang bilang simbolo ng pagdurusa. Ang walang lamang libingan ay pinupuri bilang himala. Ngunit ang mga pangyayaring nauna rito ay madalas hindi pinapansin. At ang pag-akyat ni Kristo ay nakikita lang na kanyang pagbabalik sa langit, gayong sa katotohanan, ito ang huling sandali na tuluyang nagdugtong sa Diyos at sa sangkatauhan. Ang belo sa templo ay hindi lang napunit, tuluyan na itong inalis. Ang dilim ay hindi lang nagkaroon ng liwanag, ito'y tuluyang natalo. Ang kamatayan ay hindi lang naantala, kinuha ang kapangyarihan nito. At ngayon, si Kristo, maluwalhati at buhay, ay may pangalang hindi kayang pantayan ng sinuman. Sa Filipos 2:9-11 mababasa natin, ito ang dahilan kung bakit siya'y itinaas ng Diyos sa kaitaasan at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pagtaas kay Jesus ay hindi lang isang bagay na hinihintay natin. Ang sandaling iyon ay hindi lang nakaraan. Ito ay nangyayari ngayon. Si Jesus ay buhay. Siya'y naghahari sa kaluwalhatian at namamagitan para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ilan ba talaga ang lubos na nakauunawa sa mga nangyari sa loob ng 3 makapangyarihang araw? Kahit sa mga nakakakilala sa krus, iilan lang ang talagang nagbubulay sa pagitan ng kanyang huling hininga at ng umagang siya'y muling nabuhay. Ito'y higit pa sa sakit, higit pa sa sakripisyo, higit pa sa tagumpay. Ito ay isang espiritual na paglalakbay na muling humubog sa buong sangnilikha. At marahil, kahit matapos maisakatuparan ng lahat, ang pinakamalalim na katahimikan ay hindi sa loob ng libingan,
kundi sa mga pusong hanggang ngayon ay hindi pa ganap na nauunawaan ang nangyari. Sa loob ng 3 araw, si Jesus ay hindi basta nakahiga sa kamatayan. Gumalaw siya sa mga tagong lugar ng kawalang hanggan. Tumawid siya sa mga daigdig na di maabot ng tao. Binasag niya ang mga tanikalang matagal nang umiiral. Ipinahayag niya ang tagumpay sa anino. Nagdala siya ng kalayaan sa mga naghihintay na may pag-asa. Binuksan niya ang landas na dating sarado magpakailanman. At ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa pag-ibig. Isang pag-ibig na walang hanggan, walang hangganan, na hindi lamang namatay alang-alang sa atin, kundi pumasok sa pinakamalalim na sakit ng tao upang matiyak na wala, kahit ano paman, ang muling makahahadlang sa daan pabalik sa Diyos. Ang paglalakbay na ito, tahimik, ngunit puno ng kaluwalhatian, ay patuloy pa ring nagsasalita ngayon. Hindi sa malalakas na tinig, kundi sa kaibuturan ng puso ng mga nananampalataya. Ang ginawa niya sa hindi nakikita ay binago ang ating kasalukuyang nakikita. Ang kanyang tahimik na tagumpay ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon sa ating buhay bilang isang pag-asang hindi magigiba. Mamuhay ka. Wala nang hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Wala nang hatol sa mga na kay Kristo. Inalis na ang belo, bukas na ang daan. Ngayon, nasa iyo na ang tugon sa kahangahangang biyayang ito. Kung ang mensaheng ito ay tila higit pa sa isang video, kung may gumalaw sa iyong kaluluwa, ito'y dahil ang banal na espiritu ay lumalapit sa iyo. Maaring naligaw ka, maaring hindi mo pa buong ibinibigay ang iyong puso kay Jesus. O marahil kilala mo siya, ngunit nais mong muling ipahayag ng buong tapang na siya ang iyong tagapagligtas. Ngayon, kung nais mong muling lumapit kay Jesus dahil ikaw ay naligaw, o kung handa ka nang magsimula ng bagong buhay kasama siya, isulat mo ito sa comments. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking tanging at tunay na tagapagligtas. At kung ikaw ay kabilang na sa Kanya, kung binago ka na ng biyayang bumaba hanggang sa pinakamababang kalagayan alang-alang sa iyo, isulat mo sa comments. Amen. Hayaan nating magpatuloy ang mensaheng ito at maabot ang iba na nangangailangang marinig na ang kamatayan ay hindi ang huling salita. Dahil sa lugar na dati puno ng dilim, ngayon ay sumilay na ang pinakamaliwanag na liwanag. Hanggang sa muli.